Pasintabi po at sensitibong susunod na balita. Naagnas ang matagpuan ng isang ginang sa Misamis Occidental. Umamin sa pagpatay sa kanya ang sariling anak na minor de edad. Yan at iba pang krimen sa probinsya sa pagtutok ni John Consulta. Patay na at nakabalot pa ng plastik ang ulo ng isang ginang nang matagpuan sa kanyang bahay sa Plaridel, Misamis Occidental. Nadiskubre ang labi ng biktima nang mapuna ng mga kapitbahay ang masangsang na amoy sa lugar. Ang biktimang unti-unti na naagnas, nakita sa ilalim ng higaan kasama ng iba't ibang gamit. Umamin sa krimen ang bunsong anak ng biktima. Kwento umano sa pulisya ng 15 anyos na lalaking itinuring ng Children in Conflict with the Law o CICL. August 15 niya napatay ang kanyang ina. Nag-away umano sila at nasuntok ang ina. Natumba at dumugo ang ulo ng biktima kaya binalot niya ng plastik ang ulo. Based on the kaning narrative no sa maong bata, sa pag-confess niya sa maong krimen, nangayo siya pagkaon but wala kini gihatagan sa allegedly. Hawak na ng PNP Women and Children's Protection Desk sa Plaridel ang CICL. Isinailalim siya sa drug test at psychological evaluation para malaman kung may discernment o nauunawaan ba niya ang kanyang nagawa. Bagaman menor de edad pa, sinampahan siya kahapon ng reklamong parricide. Sabi ng pulisya, piskalya na ang magdedesisyon kung uusad ang kaso. Inilibing na ang labi ng biktima na di na isinailalim sa autopsy. Wala pang pahayag ang CICL, gayon din ang kanilang mga kaanak. Sa Bai City, Negros Oriental, patay ang dalawang lalaking magtiyuhin na nagtagaan noong Huwebes. Batay sa investigasyon, may bitbit na dalawang itak ang suspect na sumugod at nagamok sa bahay ng kanyang pinsan. Lumabas ang kanyang tiyuhin para umawat pero inundayan niya ito ng taga. Nasugatan pero naagaw ng biktima ang isang itak. Saka gumanti ng taga na ikinamatay ng suspect. Nasawi rin doon ang biktima dahil sa natabong sugat. Ayon sa mga otoridad, may kondisyon umano sa pag-iisip ang suspect na dati ring nakaalitan ng pamilya ng biktima. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng kanilang mga kaanak. Arestado sa Pililla, Rizal ang lalaking suspect sa tangkang panghahalay sa isang minor de edad na member ng LGBTQ+ community. Itong anak ng suspect at yung biktima ay magkaklase. Pumunta po yung biktima po natin sa bahay at doon sir finorce into sexual act yung biktima po natin doon sa mismong bahay po nung suspect po natin siya. Nanlaban at nakatakbo ang biktima, saka nagsumbong sa magulang. Sinampahan ng kaukulang reklamo ang suspect pero di dumadalo sa pagdinig kaya inisyuhan ng arrest warrant. Hindi nga po ako nakatin dahil po sa kahirap. Kaya hindi na po ako nakapag-agidap ng pamasahe po. Humingi po ako ng tawad doon sa makipag-ayos po doon sa aking complainant. Sinusubukan namin makuna ng pahayag ang pamilya ng biktima pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nasamsam ng mga otoridad ang halos 75 milyong pisong halaga na hinihinalang shabu sa Matnog, Sorsogon. Sa inisyal na impormasyon, naharang ng mga tauhan ng PIDEA at iba pang ahensya ang kontrabando sa Matnog Port. Nasa 11 kilo ng umano'y shabu na nakalagay sa mga plastic bag ang kanila nakumpiska kasama ang iba pang mga paraphernalia sa loob ng isang van. Arestado ang dalawang suspect, kabilang ang isang edad 19. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pa silang pahayag. Isa sa mga bahayang lugar sa bansa ang Camanaba area, kabilang ang Valenzuela. Ang lokal na pamahalaan may binuong grupo para mas matutukan pa ang problema sa baha, gaya ng pagdaragdag ng pumping station at pagpapalapad sa mga creek. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang mga malawakang pagbaha tulad doong Bagyong Ondoy, minsan lang sa 100 taon kung mangyari, ayon kay Professor Mahar Lagmay ng University of the Philippines Resilience Institute. Pero napapadalas na raw ito dahil sa climate change tulad ng Bagyong Ulysses noong 2020 at Bagyong Karina noong 2024. Kaya mahalaga raw na pag-aralang mabuti kung paano masusolusyonan ang problema sa baha. Paglinis ng mga kanal, pag-widen ng mga kanal, paglagay ng mga pump sa tamang lugar, hindi lang basta-basta, hindi lang bara-bara, hindi lang tansyameter. Pag pinag-aralan natin na mabuti, magsama-sama magtulong, yung pera ng taong bayan ay napupunta sa tama.
Sa Valenzuela halimbawa, bumuo na ng Flood Control Advisory Council. Kabilang sa mga plano ng lokal na pamahalaan ang paggawa ng imbakan ng tubig galing sa baha. Ito ang MacArthur Highway, isa sa mga kalsadang nagkukonekta sa Central Luzon at Metro Manila. May mga pagkakataong bumabaha sa lugar na ito. Kaya naman isa sa mga plano ng lokal na pamahalaan, maglagay dito ng tinatawag na water catchment basin. Sa BGC pa lang sa Taguig, nakita na rin ho natin ito. So through the initiative po ng DOTR sa aming pakikipagtulungan kay Secretary Vince Dizon, tayo po ay ang DOTR ay may lupain po sa ilalim po ng NSCR. Magtayo ho tayo ng higit na 2 to 3 story down na catchment basin at ang haba po 1 kilometer. Ang width po ay almost around 6 meters in width. Magdaragdag din daw ng mga pumping station, lalaparan ng mga creek at gigibain ng mga sagabal sa daluyan ng tubig. Tiniyak din na LGU na walang ghost project sa lungsod. Kaya mahalaga raw ang ginagawang investigasyon sa mga flood control project para matukoy ang mga maanumalyang proyekto. Lahat po ay gawa, lahat po fully operational. If matagumpay ang project, totoo ang project, malaki ang ginhawa sa aming bayan. If goes ang project, kami rin po sa LGU ang kawawa ho at tatamaan. Kaya po I hope na ang ating Senado at pati na rin ang Kongreso ay ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga, no? At matulungan rin ho kami dito sa local government. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Lilinisin ang hanay ng Department of Public Works and Highways kung kinakailangan. Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Bonoan, inaalam na nila kung sino sa kanilang kagawaran ang sangkot sa mga substandard at ghost flood control project. Ang mga matutukoy aniya sasampahan ng kaso at papatawa ng parusa bilang leksyon na di nila pinapayagan ang ganitong gawain. Sinabi naman ni Senador Ping Lacson, posibleng may mga senador din na may kinalaman sa mga maanumalyang proyekto. May mga senador daw kasing nagsulong din ng insertion sa National Budget Bill at posibleng may iba sa kanilang nakatanggap din ng porsyento mula sa pondo ng flood control. Panawagan niya, transparency para madaling matukoy ang mga mambabatas na sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Mag-iimbestiga ang Commission on Human Rights kasunod ng kumalat na video ng mayor ng Dumanhog, Cebu na sinampal ang suspect sa online pornography na anyay kamag-anak niya. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Kumakalat online ang video na ito na nakapost mismo sa Facebook page ni Dumanhog Mayor Gungun Hika. Sa video, ilang minuto niyang kinakausap ang mag-asawa. Sabi ni Hika, kamag-anak niya ang lalaki. Nagpunta raw sa kanyang bahay ang dalawa tanghali ng August 19 para magpatulong sana na linisin ang kanilang pangalan. Noon kasing Lunes, August 18, ipinaristo ang dalawa bunsod ng sumbong ng isang babaeng 11 taong gulang sa municipal social worker. Na ginamit umano siya ng dalawa sa online pornography sa loob ng 1 taon. Inamin ng babae ang ginawa nila sa bata. Maging ang babae, umamin siya mismo ay nag-o-online pornography. Dayuhan daw ang karamihan sa kanilang mga kliyente. Ang lalaki, inamin din na may ginawa siyang kalaswaan sa bata. Ang kadua dia. Kadua. Bago kita kadua yun. Bago kita kadua. Tarong yun buangan. Kadua yun. Sa pusa ba? Singko sa pusa. Tarong ba? Kadua miya. Kadua. Ha? Kadua. Tarong. Dua. Kadua miya. Kadua. Matapos mahuli at ikulong ang dalawa, may nagpunta sa tanggapan ng MSWDO na nagsumbong na may iba pang batang biktima ang dalawa. Pinaiimbestigahan na raw ang mga ito at ayon sa alkalde inihahanda na ang mga kasong cyberpornography at child exploitation. Sa isa pang FB post ni Mayor Hika, sinabi niyang hindi siya takot mabahira ng dugo ang kanyang mga kamay para lang matiyak na mahihinto ang mga krimen, lalo na laban sa mga bata. Ang Commission on Human Rights Region 7 iimbestigahan ang ginawa ni Mayor Hika sa video. We look into it, and should there be
proof nga na ay violation on the part of the mayor as a state actor. We look into this na magpadala tag team of investigators to verify. I welcome them. No, it's their responsibility. Unya ilahas silang obligasyon sa ilahang matawag na to ilahang office. No, I believe na ako'y nabuhat tingaling tingali na ako'y nabuhat nga lapas sa ilang pananaw. I welcome the CHR. I welcome the investigation. No, wala yung problema. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo nakatutok. 24 oras. Tinawag ng North Korea na deliberate provocation o sadyang panguudyok ang warning shots ng South Korean military sa kanilang border na tinatawag na DMZ o Demilitarized Zone. Pero sabi ng Joint Chief of Staff ng South Korea, nag-warning shot lang sila dahil may ilang sundalo ng North Korea na tumawid sa kanilang border. Matapos ang warning shot, umatras at bumalik-an nila ang mga North Korean soldier. Pinuna naman ng North Korea ang joint military drills ng Amerika at South Korea. Tinawag nila itong extremely provocative at isaan nilang drill para sa gyera. Paliwanag naman ng Amerika at South Korea, isang hakbang na pangdepensa lang ang ginawa nilang drills. Greatest of all time. Uy, GOAT. Yan ang kahulugan ng usong acronym ngayon na GOAT o yung GOAT nga. At sa Badoc, Ilocos Norte, tila contender sa pagiging GOAT ang batang goat o kambing na si Matilde o Matilde. Ang bibo kasing kambing masyado raw malambing. Ang sweet na alaga hindi lang basta tumatambay sa bahay. Mahilig din siyang magpakarga at makipag-cuddle sa kama. Ayon sa kaniyang amo, wala pang isang buwan ang kaniyang kambing. Bagamat ulila na siya dahil pumanaw ang nanay ni Matilde o Matilde matapos siyang isilang, kaya sila na ang nagbibigay ng gatas sa kanya. Napalapit sa kanila si Matilde at itinuring na kanilang fur baby at tila potty trained din ang kambing na lumalabas ng kwarto kung kailangang magbanyo. Wow! Literal, the GOAT. Living the dream si pambansang Ginoo David Licauco matapos niyang sumabak sa isang basketball tournament. Bigatin din ang mga nakalaban niyang player na basketball veterans pa. Makichika kay Athena Imperial. Tulad ng maraming Pilipino, ball is life para kay David Licauco na kahit noong nakabakasyon sa Siargao, nagbasketball pa. At kahit nga busy sa taping para sa upcoming action series na Never Say Die with Jillian Ward, nag-set aside siya ng time para mag-training. Full day of action kami kahapon. Bigla nandito na ako ngayon. Medyo masakit na yung katawan ko. Ang pinaghahandaan ni David, ang paglalaro sa isang basketball tournament kanina, kung saan mga veteranong basketball player ang kanilang nakalaban. I think their import is playing in Europe. He's 6'11", I'm 5'11", you know. Living the dream si David na na-experience niya ito. We still have a chance, and it's in! Like any other Filipino kid, diba? Basketball naman talaga yung pangarap. So yun din ako eh, diba? So now, at my age, being able to, you know, play in this level, talagang nakakataba ng puso and something na I would never forget. The level is definitely different from where I play, diba? So I have to keep on going. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.